Sinalag ng International Criminal Court ang pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng korte laban sa dating Pangulo kaugnay sa Crimes Against Humanity. Sa ruling na inilabas ng Pre-Trial Chamber 1, valid ang kaso dahil naganap ang mga inaakusang krimen sa Pangulo noong miyembro pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Pakinggan ng report ni Rovic Manuel. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC ang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng jurisdisyon sa kaso nito. Nauna nang iginiit ng kampo ni Duterte na mosyon na inihain noong Mayo na walang jurisdisyon ng ICC sa dating Pangulo dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute. Pero sa 32 pahinang desisyon na nilagdaan ng tatlong hukom ng Pre-Trial Chamber 1 o PTC, nakasaad na saklaw pa rin nila ang kaso ng dating Pangulo kaugnay ng War Against Humanity dahil nangyari ang mga aligasyon nito noong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Ang naging pasya ay nangangahulugang magpapatuloy ang prosekusyon ng kaso sa The Hague, Netherlands. Ayon naman sa Korte Suprema, may tungkulin pa rin ang bansa na makipagtulungan sa ICC kahit umatras na ito sa tratado. Samantala bago ang naturang desisyon, magugunitang tinanggihan din ng ICC ang request ng kampo ni Duterte para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya at iniutos ang pananatili nito sa detention facility. Dagdag pa ng hukuman, bilang dating Pangulo, nananatili umano itong flight risk at may kakayahan umanong makatakas dahil sa mga koneksyong pampolitika at malawak nitong network, kabilang na ang anak nitong si Vice President Sara Duterte. Matatandaan na si dating Pangulong Duterte ay kinasuhan dahil sa 49 na insidente ng murder at attempted murder na nangyaring noong siya ay alkalde pa ng Davao City at Pangulo pa ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.